magkilala sa mga biyaya ng Diyos. Sabihin niya po natin, biyaya ng Diyos. Katulad po ng ginamit natin kanina, pagpapakita na kung saan pinapakita po ng ating mga inawit dahil sa biyaya lamang po ng Panginoon, kaya po tayo nakakapagpatuloy. Amen po ba? Dahil sa biyaya lamang po ng Panginoon, kaya po tayo nakakalapit sa Kanya. Dahil sa biyaya lamang po tayo ng Panginoon, kaya po tayo nakakasamba sa oras na ito. Ilang talata po ang titingnan po natin na may kinalaman po sa bagay na ito. Ang sabi po sa Unang Thessalonica, chapter 5, verse 18, tingnan na lang po natin. Ayan, basahin ko na lang po at kung aabot po yung PowerPoint ay tingnan na lang natin. Medyo na pabilis ata ako. Ayan. Ayan, sabi po sa Unang Thessalonica, chapter 5, verse 18, dito po sa akin, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Anyan po yung magpasalamat kayo sa lahat ng bagay. Ang talatang ito po ay nagpapakita sa ating lahat ng kahalagahan ng pagpapasalamat. Sa ating po bang paggising, sa ating po bang pagtulog, nasasabi po ba natin pare-pareho sa ating Panginoon, Panginoon, salamat po dahil may buhay, may lakas ako, dahil ginising mo ako. Sino po yung magtataas ng kamay sa oras na ito? Isa, dalawa, kamusta po yung iba? Iba isang katotohanan po na, sabi niya po ng talata, andun yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Naulitin ko po, ang sabi po, ang kahalagahan ng pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ang sabi po, tandaan po natin, sabi nga, hindi lamang sa mga magagandang sitwasyon, amen po ba? Hindi lamang sa mga magagandang bagay, hindi lamang dahil pinagpapala tayo, dahil may mga material po tayong natatamo, amen po? Bagkos kahit po sa mahirap na sitwasyon, dapat po andoon na tayo po ay natututong magpasalamat sa ating Panginoon. Sabi nga po, kung hindi kahit sa mga pagsubok, sino po yung nakakaranas ng mga pagsubok? Pakitaas nga po ang kamay. Kami lang po. Kumusta o, diba lahat po tayo katotohanan na tayo po ay minsan sa ayaw at sa gusto po natin, nakakaranas po tayo ng mga pagsubok o minsan po paghihirap, hindi lamang financial, maging sa paghihirap ng mga kalooban. Minsan nasasaktan po tayo. Pero sabi po, ang pagpapahalaga sa mga biyayang ito po na galing sa ating Panginoong Jesucristo. At sabi nga po, kapag ginagawa po natin na tayo po ay nagpapasalamat sa Kanya sa kabila po ng hindi magagandang sitwasyon o magandang sitwasyon lamang, tayo po ay sumusunod sa kalooban niya. Sabi nga po, kapag natututo tayong magpasalamat, lumalakas sa atin ang ating pananampalataya. Sabihin nga po natin, pananampalataya. Pananampalataya at ito po yung nagpapalalim sa atin pare-pareho ng relasyon natin sa Kanya. Pangalawa po, ang sabi po, Ephesians chapter 1, verse 7, ano po ang sinasabi dito? Ang sabi po dyan, sa Kanya tayo'y may pagtubos sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ang kapatawaran ng mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Binanggit po dyan doon sa bandang ulit, sa Kanyang biyaya. Sabi nga po, ang talatang ito po ay ipinapakita sa ating lahat ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kaligtasan. Naniniwala po ba kayo na lahat tayo ay ligtas na? Amen po? Lahat tayo ay may kaligtasan dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Nang dahil sa dugo ng Panginoong Jesus, ikaw at ako ay pinatawad na sa Kanya. Pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. At sabi, tinubos tayo. Tandaan po natin yun. Sabi nga po, yung dugo ng ating Panginoong Jesus, ito po pala ay may dalang,
kapatawaran sa ating mga kasalanan. Hindi po basta-basta lamang yung dugo ng ating Panginoon. Sabi nga po, ang biyayang ito po ay hindi natin kayang ipagmalaki. Amen po ba? Hindi natin kayang bayaran. Kahit gaano kalaki o gaano kayaman tayo sa madaling salita o kung gaano tayo kadaming pera, hindi po natin kayang bayaran yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo. O yung paligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kundi ito po ay kaloob mula sa ating Panginoong Jesucristo. Na ito po ay dapat nating pahalagahan sapagkat ito ang pinakamahalagang biyaya na ipinagkaloob sa atin. Ulitin ko po, hindi yung mga bagay na meron tayo sa kasalukuyan. Hindi yung mga bagay na tinatangkilik po natin sa kasalukuyan. Yun yung mahalaga. Bagkos, ang sabi po dito, ang pinakamahalagang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, walang iba kundi yung kanyang dugo, na kung saan yung dugo na yun na umangos po sa krus, ang dala po pala nito ay kaligtasan ng bawat isa sa atin. Ang tinutukoy ko po na kaligtasan, hindi po yung ating pisikal. Amen po ba? Bagkos, ang tinutukoy ko po kaligtasan, yung kaligtasan ng ating spiritual. Sa katotohanan po, ang buhay natin, pansamantala lang. Amen po? Pansamantala lang tayo dito sa ibabaw ng mundong ito. Pero meron po tayong merong inilaan sa atin ng Panginoon doon sa kabilang buhay. At yun yung kaligtasan ng ating kaluluwa dahil sa biyaya ng kanyang dugo. Amen po? Pangatlo po, ang sabi po sa Santiago chapter 1, verse 17, ang sabi po dyan, ang bawat mabuti at ganap na kaloob ay mula sa itaas, na bumaba mula sa Ama, ang mga ilaw na hindi nagbabago o nag-iiba ng anuman. Ano po yung makikita po natin sa talatang ito? Itinuturo po sa ating lahat na ang talatang ito, ang lahat ng magandang bagay ay mula sa ating Panginoon. Amen po ba? O ang lahat ng mabuting bagay ay natapo natin sa Kanya. Mula sa mga material, ulitin ko po, mula sa mga material na bagay hanggang sa spiritual ay biyaya galing lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Na siya po ang pinagmumulan ng lahat ng mabuti sa ating buhay. Amen po ba? Dahil dito po, nararapat lamang po na magpasalamat tayo sa Panginoong Jesus sa bawat biyayang napakamuha natin. At kilalanin natin siya na siya ay nagkakaloob ng lahat ng bagay. Lagi po natin tandaan na ang Panginoon ang nagkakaloob ng lahat ng bagay. Bakit po ito nasabi? Kung wala po tayong lakas ng ating katawan, amen po ba? Kung wala tayong lakas, sabi nga po, magagawa po ba ninyo magtrabaho? Diba? Hindi po. Diba isang biyaya na po yun? Isang biyaya na pag-isip po natin sa umaga, mayroon po tayong lakas ng ating katawan at tayo po ay nakakapagtrabaho o kayo po ay nakakapagtrabaho. Ibig sabihin po, ang lahat ng bagay, ultimo lakas natin, ultimo tinatangkilik po natin, lahat po yan. Yan ay kaloob lamang sa atin ng Panginoon. At yan po ay isang biyaya na dapat natin ipagpasalamat sa Kanya. Pang-apat po, Mateo chapter 6, verse 11. Ang sabi po dyan, ibigay mo sa amin ang aming kakainin araw-araw. Ito po ay isang panalangin. Sa ating po bang buhay, pag-isip po ba natin sa umaga, sasabihin po natin, Lord, bigyan mo kami ng pagkain araw-araw. Sino po yung araw-araw po, ito yung manalangin niya, o ito yung nasasabit niya.
O dahil po sa atin, marami ay nakakalimutan na po natin itong panalangin na ito kasi pagbukas po natin ng rep, kasi punong-puno na ng pagkain yung ating rep. Pag magluluto po tayo, andyan na, fried chicken, ano pa po, liempo, lechon, ano pa po, kumpleto na. Kaya minsan nakakalimutan po natin yung panalangin ito na sabi nga po sa Mateo chapter 6 verse 11, ibigay mo sa amin ang aming kakainin araw-araw. Ang talatang ito po ay bahagi mismo ng panalangin. Amen po ba sa ating Panginoon Jesus? Nakasunod po nun, Ama namin. Ganyan din po, ipinapakita dito na dapat tayong dumipende o umasa sa Diyos. Hindi po tayo dapat umasa lang dahil pagbukas natin ang ating mga rep, meron po tayong dudukutin, meron po tayong iluluto. Amen po ba? Hindi tayo dapat umasa lang dahil pagkuha natin ng bigas sa ating mga bigasan, kitang-kita po natin umaapaw. Umaapaw yung ating mga bigasan. Ibig sabihin, hindi tayo nakikita natin, tuloy-tuloy yung daloy. Pero dito po, pinapakita lamang po dito, na bagaman may mga bagay po tayong tinatangkili, opo, salamat sa Lord, kasi meron. Pero ang nais po ng Panginoon, na tayo po ay dumipende sa Kanya araw-araw. Kaya itong panalangin po nito ay ibinibigay po sa bawat ito sa atin. Sabi nga, ulitin ko po, ibigay mo sa amin ang aming kakainin araw-araw. Ulitin ko po, gayon din po, ipinapakita na dito na dapat tayong dumipende o umasa sa Diyos para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Tandaan po natin yun. Tandaan po natin ang pagkain at lahat ng ating material na pangangailangan ay biyaya mula sa Panginoon. Ang talatang ito po ay nagpapakita sa ating lahat ng pagpapahalaga sa mga kaloob ng Diyos sa mga bagay na madalas po natin kinalilimutan. Bakit ko po nasabi yun? Kasi minsan po, aminado po ako, aminado tayong lahat. Diba minsan pagka mayroong masarap na pagkain na nakalakad sa ating harapan, ano po yung nauna po natin gawin? Imbis na ipagpasalamat yung biyaya, ang una po natin nagagawa, kukuha tayo ng pinggan, kukuha tayo ng kutsara, susubo na lang tayo bigla. Sa katotohanan po na nakakalimutan na po natin yung pagpapasalamat sa mga bagay na ating tinatangkilik, katulad po ng pagkain. Tulad ng ating pagkain, maging yung ating kalusugan. Kasi bakit po, minsan diba, pinagmamalaki po natin, ang lakas-lakas ko. Magagawa ko ang lahat ng bagay. Pero sa isang iglap po, biglang kuhanin ng Lord yung ating mga lakas. Ano po yung pwedeng mangyari sa atin? Gusto naman natin gumawa o gusto naman natin gawin isang bagay na lagi natin ginagawa. Pero kapag kinuha ng Diyos yung lakas natin, wala na po tayong magagawa. Ingat po ba? Kaya sabi po, dumipende tayo lagi sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa mga bagay na material, hindi kung ano meron tayo, hindi dahil malakas tayo, hindi dahil sa ating mga kalusugan, ang lahat po ng yan ay paghiramdam sa atin ng Panginoon. At ang nais ng Panginoon, tayo po lagi ay dumipende lamang sa Kanya. Kaya po sa ating mga trabaho, sa inyong pag-aaral o sa inyong negosyo. Dapat po lagi nakadepende sa ating Panginoon. Sa Pilipos chapter 4 verse 19 po, ang sabi po ay ganito, at ang aking Diyos ay tutugon, sabi po, at ang aking Diyos ay tutugon sa lahat ng inyong pangailangan ayon sa kaniyang mga kayamanan, kalwalhatian kay Kristo Jesus. Dito po pinapaalala sa ating lahat ng Panginoon Jesus, siya ay tapat. Sabihin niya po natin, siya ay tapat.
tapat. Siya ay tapat at hindi nagkukulang sa pagtugon sa ating mga pangangailangan. Sino po dito yung meron siyang pinagpe-pray? Isang buwan na nakalipas, 2 buwan, 1 taon, 2 taon, 3 taon. Inisip natin na hindi natutugon ng Diyos. Pero nagulat po tayo pagdating ng 4 na taon, tumugon ng Diyos. Amen po ba? Katotohanan lang po ang Diyos. Ang Diyos hindi po siya tumitigil sa pagtugon sa ating mga panalangin. Pero sa kanyang sa kanyang takdang panahon. Hindi sa panahon natin, hindi sa panahon ng kagustuhan natin, bagkos sa panahon ng kagustuhan ng ating Panginoon, siya ay tutugon sa lahat ng ating panalangin, sa lahat ng ating pangangailangan sa Kanya. Ngayon po, sa umaga ito, ano po yung inyong pangangailangan? Ano po ang pangangailangan natin? Tandaan po natin, hindi man ipagkaloob ngayon iyan ng Panginoon. Pero ang Diyos tutugon sa takdang panahon na inilaan niya para sa atin o sa bawat isa. Sabi po, hindi lamang po siya nagbibigay ng material na bagay sa atin, kundi nagbibigay din siya ng lakas at kapayapaan at lahat ng ating kailangan upang magpatuloy po tayo sa buhay. Sabi upang magpatuloy po tayo sa ating buhay. Ito po ay isang biyaya na nararapat ipagpasalamat at pahalagahan natin. Sapagkat ipinapakita po dito na hindi matitinag ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Sabihin nga po natin, hindi matitinag ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Yung malakas po, sabay-sabay. Hindi natitinag yung pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? At sa awit 103 verse 2 po, ang sabi po ay ganito, pagpalain ang Panginoon o aking kaluluwa. Sa talatang ito, pinapaalalahanan po tayo pare-pareho na huwag natin kalimutan ang biyaya sa atin ng Diyos. Tandaan po natin ang lahat ng bagay, maganda man sa ating buhay, ay mga kaloob mula sa Kanya. Sabi nga po, ang pagpapahalaga po sa mga biyaya ito ay nagpapaalaala sa atin sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Lagi po natin tandaan po, ang tao nabibigo, amen po ba? Pero ang Diyos kailanman hindi po siya nabibigo sa kanyang pangako sa atin. Dapat po nating nasain na lahat tayo po ay magkaroon ng taus-puso, punong-puno ng pagpapasalamat sa Kanya. Yun po yung mga ilang talata na nagpapakita po kung gaano tayo kamahal, kung gaano kabuti ang Diyos sa atin, at yung biyaya niya yung pinagkakalob sa atin, walang hanggan, walang katapusan. At sa ating pong pagwawakas sa umagang ito, tandaan po natin, ang Biblia ay punong-puno ng mga talata na nagtuturo sa atin kung paano magpasalamat. Sabihin niya po natin, magpasalamat, pahalagahan ang biyaya ng Panginoon Jesus na ibinibigay sa ating mga buhay. Lagi po natin itanim sa ating puso, sa ating isipan ito, na ang bawat biyaya mula sa kaligtasan, pagkain at material na bagay ay kaloob mula sa Kanya. Amen po ba? Hindi dahil sa ating galing, hindi dahil sa ating mga husay, hindi dahil sa ating mga kakayanan, hindi dahil sa ating pagpupursige. Bagos ang lahat ng meron tayo dahil lamang sa Kanyang biyaya. Sa bawat pagkakataon po sa umaga ito sa ating mga buhay, marapat lamang po na ipagpasalamat po natin ang mga biyayang natatawa natin at kilalanin natin ang ating Panginoon Jesus bilang pinagmumulan ng mabuti sa ating mga buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umaga ito. God bless po sa ating lahat. Palakpakan na po natin isip pa ang Panginoon. Kilala sa mga biyaya ng Diyos. Sabihin niya po natin,
biyaya ng Diyos. Katulad po ng ginamit natin kanina, pagpapakita na kung saan pinapakita po ng ating mga inawit dahil sa biyaya lamang po ng Panginoon, kaya po tayo nakakapagpatuloy. Amen po ba? Dahil sa biyaya lamang po ng Panginoon, kaya po tayo nakakalapit sa Kanya. Dahil sa biyaya lamang po tayo ng Panginoon, kaya po tayo nakakasamba sa oras na ito. Ilang talata po ang titingnan po natin na may kinalaman po sa bagay na ito. Ang sabi po sa Unang Thessalonica, chapter 5, verse 18, tingnan na lang po natin. Ayan, basahin ko na lang po at kung aabot po yung PowerPoint ay tingnan na lang natin. Medyo na pabilis ata ako. Ayan. Ayan, sabi po sa Unang Thessalonica, chapter 5, verse 18, dito po sa akin, sa lahat ng